Nang piliin ko yung lugar na ito para lakarin, naisip ko, paano kung maligaw ako? Sabi ko na eh. Tayan, lukaran na naman nata ito. Hindi na ako matuloy. Naisip ko rin naman, bahala na, may mapa naman. Dito ay binala kong lakarin magmula Bintakay hanggang Paye nang mag-isa. May nakausap ako dito na nag-guide sa akin na dito daw yung daan papunta dun sa bundok. So dito yung purok na kung tawagin ay lunsaran. Tapos yung pataas na yun ay natawag nilang gintuan. Yan, tara. Saan punta mo? Maynila walang bakya daw. Malapit lang po eh. Malapit lang. Usang-usang sa kalahati siguro. Malapit. Kung hindi ka maliligaw. Maraming sanganandaan dyan. Madalang na pati ang bahay dyan. Mahirap. Wala ka na mapagtanungan sa Ilaya doon. Opo. Oo. May bagyas yan papunta doon na parang... Yung pagpababa, papunta dito sa ilog ay may bahay lang sa banda doon. Opo. Ay ito nga sundin mong taas na ito ay at yun doon ang may mga Kunay, mahabang kaliwa. ano. Tingin kay Miray, may kwan doon, may malawang daan ng kwan eh. Parang daan ng Karumate. Yun ang asundin mo. Wag ka mayroon yung dulo noon, may mahawang daan pa ilay nga kanan. Ay, maliligaw ka na ron. May mga sanga-sanga sa dulo yun. Pag ikay kumanan, Opo. subukan mo rin. Pag naligaw ay mabalik. Mabalik ka lang. Ako po'y mauna na rin po. Salamat po sa tubig. Salamat po. Mabalik lang po mamaya. Ngayon nandito na tayo sa Bintakay. Yan, ito na yung umpisa ng ating lakad papunta dun sa Payi, dun sa Maynila walang bakya. Bale, may nakausap akong ano dito, isang pamilya dito. Ang babait nila. Nalimutan ko kasi bumili ng tubig dun sa bayan. Kaya, ayun, provide nila ako ng tubig para maiinom ko dun sa pag-akyat ko dun sa Payi. Ito. Tara. So makikita natin dito yung isa matawid ng sapa. Ito namang isa paakyat ng bundok. Mini mo. Alin kaya ang tama dito? Dito tayo. Dito tayo. Yan. Dito sa lugar na ito ay maaliwalas pa yung paglakad dito. Dahil merong mga daanan ng tao. Yan, parang may trails na pwede kang sundin para di ka maligaw. Pero dito sa part na ito parang ano na, wala na masyadong bahayan. Yan, na maririnig mo na lang dito mga ibon, yung lagaslas ng sapa dun sa baba. Yan, saktong-sakto kapag gusto mong makapag-unwind tapos makapag-isip-isip. Sa parteng ito ay makikita natin na naglalakihang mga bato na tila malao nang nakabantay sa mga dumadaan sa bundok na ito. Ang ilan dito ay tila yakap-yakap ng mga puno.
Astig boy. Astig. Tingni pa ninyo eri. Tabi-tabi po, makikiraan lang po. Kita nyo yun guys, ang lupit ng bato, no? Palibasa ako'y taong bahay lamang. Ako'y muling na muling sa mga ganitong tanawin. Yan. Grabe. Ang daming mga batong malalaki dito. Huwag ka lang magugulungan talaga nito. Pero ang ganda. Oh, ang ganda dito guys. Ilang minuto pala ako naglalakad, tapos ang lulupit na agad ng mga nakikita ko dito. Ito, dami. Ngayon ako nakakita ng mga ganeri. Nitong nagsimula akong mag vlog. Yan. Marami pala talagang magagandang lugar dito sa atin. Ito, madali rin lang naman na itong puntahan, itong lugar na ito. Pag konti yung nakakapunta, talagang basta hindi ko ba ipaliwanag. Yun, no? 1 kilometro na pala yung nalakad ko, hindi ko napansin. Hindi mo mararamdaman yung oras na nalipas sa ganda ng tanawin din. Ito, tingnan nyo, lupit. Yan, papaligiran ako ng mga bato, mga puno. Yan, lahat yan. May bukal, may bato. Ngani pala, ito yung una kong vlog na medyo malayo sa bahay namin. Dahil ito ay ibang bayan na. So yung ibang mga bayan naman nalalakaran ko dito sa Mugpog. Pero Danaw, kalapit lang ng barangay namin. Grabe. Ang ganda, oh. Hindi na ako. Andini na ako sa Miray Bridge. Itong bridge na to ay kinonstruct noong, yan, nakalagay pa dito June 15, yan, 2010 siguro to. Ito yung tulay, oh. Ang ganda, no? Grabe ito, agaw, pansin nyo malaking bato. Yeah. Kay Miray ang tawag sa lugar na ito. May nakapagkwento sa akin na dito nanirahan at binawian ng buhay si Miray. Matagal na panahon na ang nakakalipas. Nalunod raw si Miray dito. May ilan ring nagsabi na kusa daw tinapos ni Miray ang kanyang buhay sa lugar na ito. Ang alaala ni Miray ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling nababalot ng hiwaga ang lugar na ito. Sus, kung ako'y bidalal ang pamalit, ay naku, nakatagbang nawari ako din, eh. Wala, eh. Pero pala dun sa may taas-taas lang nung Miray Bridge. Dito pala handa ako sa kabila. Ito. Yeah.
May 2 daan na naman din eh. Natatandaan ko, sabi ni tatay dun sa baba, laging kaliwa dahil yung pakanan daw ay kung saan daw ako dalhin. Okay naman, syempre siguro daan yun papunta doon sa mga bahayan. Natanaw ko may bubong ng bahay. Dito tayo sa kaliwa. Tama ito, panigurado. Tama ito. Baw ay. Ba. Pabundok na nga nito. Anong taas na. Grabe ang tahimik dito guys. Narinig ko yung kabog ng dibdib ko. Ayun. Pagkayari nung Miray Bridge, dire-diretso yung salungamin. Ayan, pahinga lang ako saglit. Medyo maswerte rin ako at hindi ba gaanong maaraw ngayon. Takpan ng ulap. Tapos ngayon ay abawasan ko na yung binigay na tubig sa akin ni tatay dun sa baba. Salamat po sa pabaon. Coke. Diretso na kita. Gatuloy na ako ng pag-akyat at talagang hindi ko na rin alam kung hanggang saan itong paakyat na ito. Basta ang dulo daw nito ay paye. Paye dapat, kung hindi ibig sabihin naliligaw na ako. Mali ata ako ng nadaanan. Lakad ko ng lakad, tingnipay na lakad ko. Check ko, mahuhulog. Tapos nakita ko may bahay dito. Dead end ata yun papunta doon sa bahay nila. Balik dito tayo. Abaw ay saglit daw papunta itong west. Uy, nakakita na ako ng trails. Ito na siguro yun. Yeah. Ayun, mali pala yung daan din sa taas. Pakumpas-kumpas pa ako. Yung palang naakyatan ko din ay lukaran. Ang tagal ko na realize bago ko malaman na mali pala nilakaran ko. Langya. Solo pa boy. Ere yung dinaanan ko kasi ito yung mukhang daanan talaga na. Kaso ito pala, paakyat sa may bahay doon tapos sa lukaran nila. Ito yung pinasukan ko. Pero dapat pala ay ako'y gadiretso. Hindi ako nagkamali sa dalawang ere. Ayun, naniwala lang naman ako. Laging kaliwa. Ere yung dinaanan ko. Ito yung napunta ako doon sa may lukaran. Tsaka sa bahay nung nakatira doon sa taas. Ayun, sana ito naman, tama na ito. Tapos dito na ako madaan. Sabi sa'yo, mali eh. Ba, malayo-layo din yun. Malayo-layo din yun. Kalahin may nag-trespassing pa ako nang wala sa oras. Ayan, dito na naman tayo. Kala ko i-end na ito. Pero meron palang hagdan dito. Ang hagdan na bato men. Tayan, lukaran na naman nata ito.
May daw, teka ra, mainom muna ng tubig eh. Tama pala. Kala ko lang ay dead end na at may lukaran. May trails pa rin pala. Pag napupunta ako sa ganitong klase ng lugar, dito ko mas nare-realize ang hirap talaga mamuhay pala dito sa bundok, ano. Lalo na kung nandito sa bundok yung kabuhayan. Yung mga maglulukad, yung mga nag-aani ng gulay, tsaka kahit anong pananim nila. Isipin mo yun, ano, gatanim ka dito. O kaya galukad ka dito. Pasaanin mo pa yun. Ako nga ni, ito lang dala ko. Bag lang. Paano pa kayo may sunong kang lukad pababa? O kaya naman may mga bit-bit kang mga kung ano man yung kung ano man yung bit-bit nyo pataas. Grabe. Sabagay, mga tao naman dito. Wala yung mga batak. Palibasa, ang trabaho ko ay more on ano, kaharap ng computer. Sarap sa katawan, sarap sa pakiramdam. Tara, hindi ka ako man din bumalik din ay. Yan, kita nyo yan. Yan. Ito yung una kong pinagligawan. Dito ako naligaw nung una. Tapos, ngayon nandini na ako. Ngayon ka, ang problema ka din eh. Sapa na eri. Tapos eri. Lukaran. Kailangan ko siguro tawirin ito, ano. Wala naman ako makitang trace din eh. Ngayon ko lang napagtanto eh. Parang na nakaka-trauma eri mga lukaran na eri. Pag ako nakakita ng lukaran, pakiramdam ko dead end na. Wala nang daan. Ngayon ay sige daw nga ni, subukan kong tumawid din eh. Mabalik na lang pag naligaw. Hindi na ako matuloy. Mabalik ako saglit. Baka may iba pang daan. Ayun. Dito ko galing kanina. Ngayon ka, pagdating ko din eh, may isang papunta din eh. Yun yung pinuntahan ko. At kapansin ko lang, may isa pang daan din eh, pababa dun sa may sapa. Ngayon ka, nagdiretso ako din eh. Tayo, lukaran pala yun. Tapahan. Ngayon ka, subukan naman natin din dumaan sa baba. Hindi sa sapa. Malay mo naman, dito na pala yung tuloy-tuloy na trails. Grabe nga ako naligaw ng ganito. Pero naman hindi pa ganun kalayuan dun sa may lunsaran mismo, dun sa pinasukan ko. Ito yung mga 2.5 kilometers pala ang. Ayan. Medyo makulimlim ngayon or baka natatabunan lang talaga ako ng mga puno din eh. Balik ulit, balik. Yan pa. Balik. Hindi ko pa rin malaman kung saan yung daan dito. Lagi ako napupunta sa mga lukaran. Lumibot na ako. At yun. Andinin na ulit ako sa lukaran. Tapahan. Ayun. Binibay ko na lang ang iring batuan din eh. Yung sapa. Piling ko may nadaan din naman dito. Piling ko. It is a trail. Ang tanong, saan ito papunta? Baka dito. Bakit tayo dito? Yo, nakakita ulit. Nakakita ulit ako ng daan. Yes. Hay.
Mabalik na sana ako. Nakakita ako ng daanan. Uy. Ibig sabihin, lagi may nadaan dito. Ay. Namaybay ako din sa sapa. Ang hinahintay ko na lang talaga ay yung makakita talaga nung yung gawang daan ng tao. Dini, ang bala ko, baybayin ko yan. Diretsuin ko yan. Hanggat may kutob ako na may bakas ng daanan ito ng tao, diretsuin ko yan. Ngayon ka, itong side kasing ito, pag inakit mo yan, payin na yan. Base dun sa aking mapa. Tapos itong kabila, dyan ako nang galing, Bintakay. Dyan. Ayun. Kaya ang nakahintay ko na lang, baybayin ko to ng lakad. Tapos, hintay na lang or gatingin na lang ako sa gilid-gilid kung meron bagang trails ng tao. Para yun na lang yung alakaran ko. No? So hanggat wala, diretsuin ko yung sapa na rin. Nakakita ko parang daanan ng tao ito. Natingnan ko itong bato, parang tapakan talaga siya ng tao. Ng mga nagadaan dito. Ang tanong ka, kung ito bagay papunta na naman ulit sa isang tapahan o ito'y dire-diretso ng daan. Kita nyo guys, legit na legit, man. Nakatawid din ako sa sapa. Ayun. Kala ko naman ay wala na. Saan ka dyan? Kita nyo yan. Lupit nyan. At least nakatawid na ako sa sapa. Ito na yung trails. Nakakakita na ako ng mga trails. Ay, thank you Lord. Hindi lang siguro isang oras ako na stuck doon sa paligaw-ligaw na yun eh. Tiwala lang sa mapa. Ayun, wala na signal dito guys. As in wala. Sabi ko na eh. Tapahan na naman ang ending ko, men. Layo na nung nilakad ko. Saan pa kaya yun? Wala nang trails dito. Ano? Wala na. Yeah. Ayun, natuloy ko na rin. Handin na rin lang naman ako. At saka dun sa mapa ay malapit na. Kaso, ang problema nga ni walang trails. Konti lang. May trails din naman pero parang hindi siya lagi nadadaanan. Sigurado ako hindi man ito yung tamang daan papunta dun, pero wala, dito na ako. Kailangan bumalik pa ako. Diretso na ito. Ngayon nga ni pala alas 12 na. Binaybay ko na kahit walang trails. Ayun, wala nang daanan ng tao. Gasuksok na lang kita sa damuhan. Para man din ako lumusot sa portal. Dito tayo saan? Ayun. Doon sa taas na yun may nakita akong taga. Puno na may taga. Feeling ko naabot pa rin ito ng tao. Ayun. Ito, feeling ko trails ito. Feeling ko lang. Pero hindi ko na talaga alam kung nasaan ako. Pero yun, kagandahan doon may maps ako. Kung maligaw man ako, at least may abalikan ako.
Grabe. Ayo, naabot pa ito ng tao, may putol ay. Ayun, sa wakas. Sa wakas guys, nakakita tayo ng daanan ng tao. Ito, trails ito. Yay! Parang hindi nag-teleport. Ayun. Parang may mali na naman sa inalakaran ko. Pero ay, parang pabalik na. Parang pabalik na agad dire. Nagataka ako at akala ko yung Arimpaya ay pataas. Ba't ako'y pababa na? Yan. Tapos nakita ko dito sa mapa. Kinutuban ako, parang mali agad yung dinaanan ko. Ayun. Malakad ulit ako pataas. Dito tayo sa pataas. Kotang-kota na ako sa pagkaligaw guys. Ligaw na ako. Pero hanggat nakikita ko yung tip ng mapa, lapit na yan. Oh, yun. Kita na yung dagat guys. Sulit na sulit yung mga inakyat ko, pambihira. Kailangan ko na lang hanapin yung kalsada. Parang mali na naman yung nadaanan ko Pabalik na naman ito Ayun guys, andito ako ngayon. Parang naligaw na naman ako. Ang target ko lang naman ay makarating dito. Dito. Kanina andito na ako. Kaso pakiramdam ko parang pabalik ako. Kaya bumalik ako. Dito ako napunta. Ngayon pakiramdam ko pabalik na naman ako. Tapos ang pinakamalapit na trail dito ay ito. Tapos ito ay konektado dito sa papuntang Balanakan. Papunta akong Payi. Yan, dito dapat ako papunta. Dito. So kailangan kong bumalik siguro dito. Sige, balik kita. Pambira. Hinabot na ako ng 1:30 kakahanap ng tamang daan. Sure na ako tama na itong nadaanan ko. Papalapit na ng papalapit na sa Manila walang bakya. Ayan. Ito na naman tayo. Kaliwa kanan. Ini, mini, may, ni mo. Alin dito ang papuntang Payi? Dito tayo. Ayun, nandinin ako sa Payi. Kotang-kota na ako sa pagkaligaw tsaka sa pagsuot-suot sa mga maduot na daan. Ayun. Bababa na ako. Tapos nakikita ko rin sa mapa ko na papunta na siya dun sa dun sa kalsada ng Payi. Dun sa sitio Manilang walang bakya. Pare ko. Gasakay na lang ako pabalik. Suko man din. So ngayon ay 1:45 na. Tapos 6.5 kilometers na yung nalakad ko. Kasama na yung pagkaligaw ko sa mga sapa-sapa tsaka sa mga kung saang maduot na lugar. Ayun guys, nakakita na ako ng mga bahayan. Andyan sa baba. Yan.
Ito na siguro yung Maynilang walang bakya, no? Ay, magutom ah. Inaabot na ako ng alas 2 guys. At least andito na ako sa Maynilang walang bakya. Ito. Saan po kayo? Galing po akong Bintakay. Naglakad po? Naglakad po. Bakit po? Ano lang, vlog lang. Ano lang, pangarin yung trails nitong... Dini po kayo, yan po madinadaanan namin ng mga bata. Ayan po ay gubat. Ang na yan, walang karsada po. Dati ay daan-daan na panlaan po kami dyan. Diyan kami nadaan sa Gintuan. Nagagera tapos karamihan po ay nakabakya. Ay tinanggal na daw po yung bakya para makatakbo ng ayos. Opo. Kaya tinawag itong Maynilang walang bakya. Kasi noong po ay sentro din po ito ng Kalakalan, itong lugar na to. Noon po. Sabi lang po ng mga matatanda. 2:40 na. Kaya pababa na dito sa papunta sa Pahi. Medyo napakwento rin ako. Yan, nakakwentuhan ko si Kagawad Aileen. Kung bakit Maynilang walang bakya, yung tawag dito sa lugar na ito. Tapos doon ko nalaman na bukod pa pala yung pesta nila dito, tsaka doon sa Payi, may sarili silang chapel dito. So October yung kanilang pesta. Pero yung pesta dito sa Payi bukas pala yung pesta sa Payi. Katikim sana ako ng humba. Yun no, ang lupit ng daan no. Bulusok. Bali yung sakayan dito, Payi hanggang Balanakan lamang. Tapos abalikan ko yung motor dun sa Alunsaran. Ayun. Hindi na ayaw pabalik, talagang napiga na yung utak ko sa pagkaligaw tsaka dun sa pagod ng pag-akyat. Ayun. Sakay na lang pabalik. Pababa na ako dito sa may bayanan ng Payi. Kita ko nga yung mga tao, busy sila. Ayun, pesta kasi dito bukas, kanya-kanya ng katayan at ayun, lutuan. Ito pa yung babaan ko. Punta ako sa bayanan ng Payi. Maganda dito. Tanaw yung dagat. Oh. Nandito ako sa dagat ng Payi. Dito yung mga pundohan ng kanilang mga bangkang pangisda. Ayun. So dumaan lang ako saglit bago umuwi. Ito ang ilan sa mga natutunan ko sa lakad ko. Una, may mga tao talagang likas na mabubuti. Tutulungan ka nila sa anumang paraan kahit hindi ka nila kilala. Hindi ko man sila nakasama sa pag-akyat, naging parte pa rin sila ng aking lakad. Ang hirap kaya umakyat sa bundok nang walang inumin tubig. Kalawa, natutunan kong sulitin at namnamin ang mga pagkakataong ako'y nasa magandang lugar. Hindi ko alam kung mababalikan ko pa itong mga lugar na ito o kung ganito pa rin yung itsura nito paglipas ng panahon. Katlo, hindi ka mawawala hanggat malinaw sa iyo kung saan ka papunta at kung malinaw pa rin sa iyo kung saan ka nanggaling. Magkandaligaw-ligaw ka man o hindi mo madaanan yung tamang daanan, ang mahalaga ay kakarating. Parte ng paglalakbay mo ang lahat ng tama at maling na daanan mo.
tanong ko lang, andyan ka na baga sa gusto mong puntahan? Kung wala pa, tara, lakad kita. Sa wakas, nakabalik din.